Welcome back po sa ating usapang pag-ibig for closed property. Katulad ng pinangako ko po sa inyo, ituturo ko po ngayon kung paano mag-bid sa pag-ibig. Ito yung mga natutunan ko at ginawa ko. Kaya nanalo ako sa bidding last 2022 and nag-bid din ako this year para sa brother ko. Fortunately, nanalo siya. Yun lang, hindi niya kinuha. Pero nanalo siya. Same process pa rin. Wala naman actually na bago. So, kung anong ginawa ko ng 2022 and up till now, it's still the same. So, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bid sa pag-ibig, paano tumingin ng mga bahay. Pero bago po natin umpisahan, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin, please like and subscribe po para ma-update po kayo. So, itong ginagawa ko ngayon, ito ang part 2 ng usapang pag-ibig for closed property. Yung part 1 po, story time lang yon tungkol dun sa ba't ako kumuha ng foreclosed property. Kung interesado kayong magtingin ng mga bahay sa pag-ibig, pumunta lang kayo sa website. So, isa-share ko to. Para mas mabilis kayong makasabay, umpisahan natin lahat sa Google. I-type ninyo yung pag-ibig acquired asset. So, makikita ninyo dito, yun ang unang lalabas na link. Click nyo lang yan. Yan. So, kapag nakita ninyo itong acquired assets, nakita din nyo itong page nila na may nakalagay na acquired assets. So, nandito kayo sa tamang page. Kasi sa pag-ibig, iba't iba ng services, di ba? So, iba talaga yung homepage ng pag-ibig. So, dito, dumiretso na tayo sa acquired asset nila. So, paano nga ba maghanap ng mga bahay na gusto ninyo? Dito, punta kayo sa list of properties for sale. Pwede rin ito. Pero pwede rin, nakikita ninyo to. Pwede rin ito. Click nyo yan. Or pwede rin i-click ninyo dito. Itong button na to, list of properties for sale. Tapos ipapakita niyan sa inyo yung mga available na properties. Pag in-scroll down ninyo, makikita ninyo yung mga business center nila. Tulad dito. Itong mga hina-highlight ko, Cagayan de Oro Housing Business Center, Cebu Housing Business Center, Davao Business Center, NCRs, Pampanga Housing Business Center. So, andyan yan, mga listahan. So, kung nasaan yung business center ninyo, din siya hahanapin. O yung lugar kung saan yung gustong kumuha, din siya hahanapin. Kunwari, meron akong gustong bilhin na bahay sa Cebu. So, syempre, hanapin ko siya dito sa listahan. Sa Cebu Housing Business Center. Okay? Balik muna tayo dito sa taas. Makikita ninyo dito sa list of properties, individual sale, may 3 tab dito. Ito, makikita ninyo, properties with no discount. First auction. So, pag yan ang unang tab na clinic ninyo, ipapakita niya sa inyo yung mga bahay na available or list of properties na pwede mong i-bid. May pangalawang tab na nakikita ninyo, properties up to 30% discount. I-click nyo lang din yan. Meron na namang ibang list ng mga bahay dyan. At dito, properties up to 45% discount or negotiated sale. Ano bang pagkakaiba-iba ng 3 tab na to? So, umpisahan natin dito. Sa first auction, ito yung mga unang lista ng bahay nila. So, usually, dito, matataas ang presyo ng bahay. Dito sa second auction, kung hindi nakuha yung bahay, maunang auction, mapupunta siya dito sa second auction. Kaya meron na siyang 30% discount. At sa pinakadulo, itong negotiated sale, 1,000 na reservation fee lang ang ibabayad mo if in case na ikaw yung nanalo 1,000 reservation fee lang, tapos yung mga processing, mababa lang yung ilalabas mong pera dito. Compare dito sa first auction at second auction. So, tatandaan ninyo, pag nag-bid kayo sa first auction at second auction, required kayo magbahay ng 5% ng bid bond ninyo. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, kunwari, magbibid ka. Kunwari, gusto mong bilhin ang isang bahay sa halagang 1 million. So, yun ang sinulat mo sa form. 1 million yung ibibid mo. Ngayon, if in case ikaw ang manalo, within that 3 days na yun, dapat maibayad ko na yung 5% bid bond. Magkano ang 5% ng 1 million? 50,000 pesos. Unlike dito sa negotiated sale, tulad na sinasabi ko, 1,000 na reservation fee lang. Tapos, yung ibang mga processing fee, pero mas mababa compared syempre dun sa
may bid bond pa. Kasi bukod sa bid bond, meron ka din babayaran na mga fee doon. Pero hindi naman siya ganun kataas. Yung bid bond talaga yung magpapataas doon. Dito, kung titingnan niyo sa negotiated sale, napakaganda, di ba? Kasi parang, uy, 1K lang yung ilalabas ko if in case na manalo ako dito. Pag na-award na sa yung bahay or pag sinabi ng pag-ibig na pwede ka nang lumipat or tumira doon, monthly amortization na agad ang babayaran mo. Wala kang ng ibang ilalabas pa na pera. Unlike dito sa first auction and second auction, na yun nga, may bid bond ka. Kung titingnan mo, bakit ba mura yung mga bahay sa negotiated sale? Magbasa-basa kayo or mag-research kayo, malalaman ninyo na usually ang mga bahay na napupunta dito sa negotiated sale, ito yung mga may issue, ganyan. Kasi magtataka kayo bakit nung first auction hindi nakuha, second auction hindi rin nakuha. So, pwedeng questionin ninyo kung bakit nasa negotiated sale yung bahay. Usually, may mga issue katulad ng, ito example lang base lang rin ko sa mga nakausap ko at nabasa ko. Kunwari yung bahay, binig ko. Tapos pagpunta ko dun, may nakatira. Tapos ayaw umalis. Nasa sayo kung paano mo ba paalisin. Pag ayaw umalis, yung ibang tao, ayaw ng sakit ng ulo, ang ginagawa nila, hayaan na lang nila. Tapos pili na lang uli or mag-bid na lang uli sila sa susunod. Kasi nakalagay naman sa pag-ibig guys na as is where is to. So, ibig sabihin kung anong estado ng bahay, kung sira-sira yung bahay na makuha mo, labas yung pag-ibig doon kasi tinanggap mo sa kontrata na yung in-offer nilang bahay nung time na yun is bahay na yun. Actually, pag may lumabas na mga listahan ng bahay, hindi ka pwedeng pumasok. Doon ka lang sa labas, tanaw-tanawin mo lang kung may nakatira. Pero usually kasi, pag sinabi naman talaga nilang occupied or unoccupied, ganun talaga. Pero minsan din may time na unoccupied ang status ng bahay pero pag tinignan mo may nakatira. So, mabalik tayo dito sa negotiated sale. Dito sa negotiated sale, isa sa sinasabi nila is mahirap magpaalis ng tao. So, may mga issue sa pagpapaalis ng tao. May nabasa nga ako na minsan iba na yung nakatira doon, hindi na talaga yung may-ari ng na-foreclose. Yung mga kaanak na lang or mga anak-anak na lang nakatira doon at hihirapan silang paalisin. So, yun ang mga rason kung bakit hindi kinukuha yung bahay na napanalunan. So, syempre, mapupunta siya sa second auction, mapupunta siya sa yung pangatlong auction. Yung iba may issue din, like, meron pa siyang issue sa court na nire-resolve. Yun ang mga dapat mong tignan sa negotiated sale. Minsan, napupunta rin sa negotiated sale pag hindi talaga kinuha. Pwede ka kasi mag-bid ng ilang bahay. Kunwari ngayon, may bidding. Kahit 5 bahay ang i-bid mo, okay lang. Meron kang 5 bahay na binid, nanalo ka ng 5 yun, pili ka ng isa. Di yung 4 na yun, napupunta na sa second na nanalo or second bidder. Pag hindi pa rin nakuha, manilipat ng second auction yun at mapupunta sa negotiated sale. May mga ganun din namang cases. Pero yun nga, most of the time, pag negotiated sale, kailangan tingnan yung kung may issue yung bahay at bakit napupunta sila sa negotiated sales. Meron namang mga magagandang stories ng negotiated sales. So, mag-research din kayo dyan. So, tingin muna tayo ng bahay na available. Ito sa list nila sa pag-ibig, yung mga tranche na nakalagay. Minsan, natapos na yung bidding, pero nandiyan pa din. So, tingnan natin to NCR ang titingnan ko. Titingnan nyo itong tranche na nakalagay, tranche number, duration of acceptance of bidders, July 15 to 19, 2024. Anong petsa na? So, lampas na to. Pero nakalista pa rin siya. So, baka dyan kayo mag-bid, masayang lang. Kasi tapos na, ang una yung titingnan, yung duration ng acceptance ng bidder at yung opening ng offer. Tulad nito, tumatanggap sila ng bid from July 15 to 19. At i-open nila lahat ng entries, i-open nila sa July 20 to 2024. So, tapos na to. Kasi minsan, yung mga tao tingin lang ng tingin, mas malaman nila na tapos na pala yung bidding, so sayang lang. So, hindi na pwede sa akin to, di ba? So, punta tayo dito sa pangalawang list. Maghahanap muna ako ng bahay na gusto ko. So, tingin natin ang listahan. So, eto na yung mga listahan ng properties for sale. So, again,
Dito nakalagay yung batch number. Nakikita niyo yung batch number. Tingnan niyo, ito, area or location of properties. Nakalagay Batangas, Bulacan. So yan, titignan natin ngayon yung sa Bulacan. Cavite, Laguna, Rizal, and Metro Manila. Ilan ang units na available dito sa listahan? Ito, 499 na bahay ang available. At again, period of acceptance ng offer, July 22 to 26. Yan. Properties shall be sold on an as-is where-is basis, which means that buyer accepts whatever physical status of the property, including whether it's occupied or not. Nakalagay naman dito sa listahan, makikita natin mamaya kung meron may tao at merong walang tao. So, ang pinili ko noon, syempre yung walang tao. Kasi nga, base sa mga na-research ko, mahirap magpaalis ng tao. Kumbaga, mas masakit sa ulo pag magpapaalis ka ng tao. Get out of here, man! Shit, I'm saying! Meron silang mga downside din. Kung unoccupied, meron ding downside. Pag-uusapan natin yun sa susunod. So sa ngayon, focus muna tayo dito kung paano mag-bid. Basahin nyo na lang yung nakalagay pero syempre, ang nakalagay dito yung offered price per property shall not fall below the minimum gross selling price. May nakaset dito na price, guys. So, hindi pwede mas mababa yung i-bid ninyo. Turo ko sa inyo kung paano tumingin ng properties. So, ayan. Dito sa listahan ng pag-ibig, actually, nakaseparate yung condo kasi meron din mga condos na available na na-foreclose May condo, may single detached, may townhouse, may row house, may duplex. So, nakakategorize sila ng ganon. Paliwanag ko muna sa inyo kung ano yung mga nandito sa column. Dito sa column na to, itong property number. Ito nakikita niyo property number nila. Property location. So, ito yung address kung saan siya located. Ito naman yung type. So, makikita ninyo dito yung type condominium. Pag in-scroll down ninyo, makikita nyo single attached. Kayo ang bahala kung ano ang preference ninyo. Gusto niyo ba ng row house? Or gusto niyo ba ng duplex? So, nasa preference ninyo. Itong TCT, ignore nyo na muna yan. Ito lot area, nakikita niyo no? Lot area. So, dyan, magkakaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung lote na kukuhanin ninyo. Since ito condominium, syempre, wala siyang lot area. So, naka-zero siya. Pero kunwari ito. Kaya na sinabi ko nung kumuha ako sa pag-ibig, ang kinonsider ko yung lot size. So, ayan, makikita ninyo to. Lot size 107. Diyan. So, may idea kayo kung gaano kalaki yung lote. Tapos, ito naman sa tabi ng lot size, yung floor. So, ibig sabihin, 116 yung size ng lote. Tapos, yung floor area niya ay 30. So, makikita ninyo, 30 lang yung laki ng pinakabahay at may space kayo. Ang total ng lot niyo ay 116. Okay? Taas ko ulit para makita nyo category. So, kung dito titingnan nyo, minimum gross selling price. Example natin tong condominium na lang muna. 1,008,000. Yan ang selling price nila. So, ibig sabihin, kung magbibid ka, mas mataas dito sa 1,008,000 pesos. So, kunwari ako, gusto ko yung condo na yan. 1,008,000 pesos. So, pwede kong gawin 1,009,000 pesos, 1,010,000 pesos. Basta kayong bahala. Ang ibig lang sabihin ni pag-ibig dyan, yan ang minimum. Hindi pwedeng mas mababa dyan yung bid mo. Otherwise, madi-disqualify lang kayo. Hindi kayo magkakatalo-talo dahil kung sinong pinakamataas na nag-bid dun sa bahay ninyo, sa kanya yung ibibigay. So, nasa sa inyo yan kung tataasan ninyo nga, pero hindi nyo naman kayang hulugan, diba? So, maging matalino sa pagbuha. Unless ika-cash ninyo yan, mas may discount kayo. Pero pag long term, yung kukunin ninyo, hindi siya advisable na paasan yung bid. Kasi mas mataas ang bid, mas mataas ang amortization ninyo dyan or yung monthly na babayaran nyo sa pag-ibig. So, pag-isipan nyo maigi kung paano ang strategy ninyo para makuha yung bahay na gusto ninyo. Dito naman, required gross monthly income. Ito naman, yung required na income ninyo. So, ibig sabihin, para makakuha ka ng condo dito sa Fortune Star, kailangan ang sweldo mo ay nasa 17,967.45 pataas. Kapag kunwari, ang sinasweldo mo lang ay 15,000, so hindi ka qualified. Kahit mag-bid ka dyan, hindi ka makakwalify. Kasi mababa yung sa sahod ninyo. Hanap na lang kayo ng iba na qualified kayo or pasok kayo dito sa gross monthly income. At meron siyang remarks dito, nakikita nyo. Dito nyo makikita kung occupied or unoccupied. Dito sa unang condo na nakita natin, unfortunately may nakatira. Pero kung gusto nyo talagang kuhanin yan,
Yun, part dyan, yung pagpapaalis dun sa tao, kayo ng bahala. Pag nag-scroll down naman kayo, makikita ninyo may mga unoccupied din. Ayan, unoccupied. Yun. So, pili na lang kayo dyan kung saan kayo pasok. Sample tayo ng bahay sa Bulacan. Hanap tayo sa Bulacan. Yan. Kunwari, dito sa Las Palmas Subdivision. Ito. Kita nyo, di ba? Townhouse siya. So, 53 yung lot area niya. At 44 yung floor area. Sabihin na natin ng 1,332,000 yung minimum bid. At syempre, ang required salary niyan ay 23,736 yan. So, ganyan lang guys. So, marami dito sa listahan ng Pag-ibig. Kahit ilang bid ng bahay pwede. Makikita ninyo dito sa pinakailalim, dito yung actually yung form na kinakailangan. Nandiyan lahat. Baka maguluhan kayo kapag pinagsama ko yung pumili ng foreclosed property at pag-fill up ng form. So, gagawin ko na lang tong part 3 kung ano-ano mga fill upan, mga requirements. Sa pagbibid pa lang pagbibid. Yan muna sa ngayon ang i-share ko sa inyo. One of the tips na maibibigay ko sa inyo is kumuha kayo ng unoccupied. Kasi karamihan ng nagsasabi na masakit sa ulo, yun yung mga may nakatira. Masakit sa ulo kasi una sa lahat, kailangan mo magpaalis ng tao. Pag ikaw nanalo, wala naman gagawin si Pag-ibig dyan eh. So, ikaw talaga yung dapat magpaalis ng tao. Yung iba, nakakausap naman ng maayos. Pero yung iba, ginagastosan din, ganyan, or naaawa. Alam mo yun, marami kasing dahilan. Ako hindi ko kaya yung alam mo yun, magpapaalis ka ng tao tapos baka mamaya dramahan ka. May iba kasi sinasabi, kaya hindi nakapagbayad ng bahay kasi may sakit yung kapamilya. Alam mo yun, kukuhanin mo pa yung bahay nila. Parang ganun. Yung mga ayaw ng mga ganun, unoccupied yung kuhanin mo. May iba naman na maswerte na nakakuha ng occupied at hindi sila nahirapan magpaalis. Pero may iba na nagsasabi na medyo sakit ng ulo yung occupied, at nakikipag-away pa sila or kailangan pa nila magpa-sheriff para mapaalis yung taong yun or yung mga nakatira doon. Kayo, yan ang kumbaga pros and cons ng pagkuha ng foreclosed property. Tandaan ninyo kasi syempre, kaya nga na-foreclosed yun or naremata ba yung Tagalog nun? Kaya naremata, hindi siya nabayadan. Pero hindi ibig sabihin, umalis doon yung tao or yung mga nakatira. Minsan, yung mga nakatira doon, yung mga anak na lang, yung mga apo, o kaya yung pinapatirang iba doon, tapos 5 years or 10 years na sila doon, di ba? Tapos nung na-foreclose, ikaw yung magpapaalis, minsan matatapang pa sila kaysa sa tunay na may-ari ng bahay. Alam mo yun, may pros dyan, meron din cons. At yun naman sa pagkuha ng unoccupied, tulad ng sinasabi ko, syempre asahan mo na. Marami kayong makakalaban sa bidding dyan. Sino ba naman yung aayaw dun? Wala na nga nakatira, diba? Wala nakatira sa bahay yun, wala ka nang problemahin na papaalisin. Expect ninyo na marami kayong kalaban sa bidding dyan. So, pataasan talaga. Yung sa akin naman, unoccupied na, yung nakuha ko, so tuwan-tuwa ako. Ang naging mali ko, hindi ko muna tinignan yung pinakabahay, nagbase lang ako dun sa lot area, nagbid ako, nanalo. Dun ko lang inisip na tignan ko yung bahay. Pagtingin ko sa labas, okay naman, mukhang walang nakatira. Pero nung nakuha ko na-award niya sa akin at pwede na mag-move in, meron palang tumitira doon. Mukha nang abandonado yung bahay, walang bintana, walang pintuan. Alam mo yun, hindi ko kasi nakita yun nung time na binig ko kasi hindi ko tinignan. Wala akong pakialam. Basta biglang alam ko hindi naman ako mananalo. Inanalo. Tapos nagustuhan ko yung lokasyon. Hindi kasi pwedeng pumasok sa loob. Nung na-award niya sa akin, nakita ko walang pinto, walang bintana. Tapos, may iba lang kasi na unoccupied pero may tao. Pero depende yun, kaya nga naging tignan. Katulad nung nangyari sa akin nga, merong tumitira-tira. Ang downside naman ng unoccupied, guys, alam nyo kung ano, since unoccupied nga siya, posibleng abandonadong bahay yun. Ang daming ipapagawa. Ipapakita ko sa inyo sa next video ko kung ano yung itsura ng bahay na nadatnan ko. So, alam mo yun, ang daming ipaparepair, ang daming ipapalagay, walang bintana, walang bakod. So, yun yung mga mga kasalanan ko naman din. Hindi ko muna tinignan yung gusto ko bago ko binid. Ang ginawa ko, binid ko muna. Tapos bago ko titignan. Tapos yun, nagbayad na ako. Pero although, wala namang pagsisisi kasi gusto ko, mahal ko na yung bahay. Marami na rin pinagbago, malaki na rin yung pinagbago na. Pero
alam mo yun, pag unoccupied, yun lang, hindi ko lang din ina-expect na napapagastos ako talaga. As in, mapapagastos. Yung una hindi siya livable. Ngayon, nung ginastusan ko na, malaki-laki na rin nagagastos ko, hindi pa rin siya yung bahay na gusto ko. Alam mo yun? So, iba talaga ang expectations versus reality. Kung kailan ko na nakuha, dun ko lang na-experience at dun ko napagtanto yung mga mali ko. Ang pinaka dapat ninyong gawin, bago kayo mag-bid, tingnan nyo muna yung bahay kung okay sa inyo. Pwede nyo naman siyang daanan, silipin, oy may tao, ganyan. O kaya, oy walang tao, kaso wala nang bubong, ganyan. So, bago kayo mag-bid, din muna ang gawin ninyo para hindi kayo ma-surprise katulad ko. Nanalo ako sa bidding, tinignan ko siya. Mali pa rin yung tingin ko kasi nung may move in ako, dun ko lang nalaman na yung buong bahay, walang mga bintana, walang pintuan. Hindi mo siya makikita sa labas bawal ka namang mag-trespassing kapag wala kang move-in. So, expect niyo na may mga papa-repair kayo. Minsan walang bubong, butas yung bubong, walang kusina. Medyo mahirap yung unoccupied na sinasabi unless nakita nyo sa Facebook na nakapost kasi may mga ganun nagpo-post sa Facebook na ito yung unoccupied ng pag-ibig, ganyan. So yun, sana ho ay may natutunan kayo. Yung pag-fill up ng form, tuturo ko sa next video ko. Tapos, after that, yung itsura ng bahay na nakuha ko. Kung may questions po kayo at kaya ko naman sasagutin ko po. Mag-comment lang po kayo sa video ko. Yun lang po, maraming salamat po sa panonood at magandang gabi po sa inyong lahat.